Isa akong PE teacher sa isang university and also director din ng dance company ng institusyon. Madalas kaming naiimbitahan para mag-perform sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at meron din sa abroad. Marami-rami na rin akong napuntahang lugar at marami na rin akong karanasan, ngunit ang di ko makakalimutan ay ang karanasan ko sa aswang. Noong nasa high school ako ay talaga namang hindi ako naniniwala dati sa aswang. Inimbento lamang ito ng mga Kastila upang panakot sa ating mga ninuno. Ngunit di ko pala sukat akalain na ako rin pala ang makakaranas nito. Year 2009, nang magpunta kami sa Siquijor. Kinuha kasi ako doon upang mag-judge ng isang dance competition. 4 na araw ako maglalagi doon kaya may mga oras na makakagala ako. Maganda ang Siquijor. Hindi mo aakalain na ginagawang tampulan ng kababalaghan ang lugar na ito. Unang araw ko ay naging maayos naman. Pero may mga panahon na nagtataka ako sa mga kakaibang kilos ng mga ibang nakakasalamuha ko. Bumili ako ng yosi noon sa isang tindahan habang kausap ko ang ale. Ay tila nakayuko lamang ito at hindi makatingin ng diretso sa akin. Ngunit nang masulyapan ko ang mata nito ay tila parang mata ng pusa na nakabaligtad. Sinabi ko ito sa kasama ko na taga rito at hinatak niya ako papalayo doon. Ganun talaga ang kakaiba. Hindi sila makatingin sa iyo ng diretso. Ha? Bakit naman? Kapag umaga, nag-iiba ang mata nila. Alam ko mahirap paniwalaan pero basta mag-ingat na lang tayo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng kasama ko noon. Kaya di na lang ako nagtanong pa. Sumunod naman naming pinuntahan ay ang kanilang simbahan. Napakaganda nito. At talaga namang marami nagsisimba. Ngunit nung nasa kalagitnaan na kami ng misa, bandang offertory, bigla na lang nagsisialisa ng ibang mga tao na nagsisimba at halos makalahati na ang mga nasa loob ng simbahan. Teka, di pa tapos ang misa. Nagsisimba din ang mga aswang, sir. Ngunit pagdating ng pag-aalay sa Diyos ay umaalis na ang mga ito. Ha? Bakit naman? Dahil wala naman silang pwedeng maibigay sa Panginoon kahit ang sarili nila. Ang gulo na ng isipan ko. Isang araw pa bago ang contest ay talagang marami pa akong napuntahan dito. Dahil sa pagod ay maaga kaming nakatulog ng kasama ko. Nagising ako noon dahil sa tawag ng kalikasan. Nang babalik na ako sa aking kama ay may narinig akong isang mahinang tinig ng ibon. Sa pagkakaalam ko, isang uwak ito. Mahina lamang ito at parang napakalayo. Nagulat ako nang tapikin ako ng kasama ko. Sir, matulog ka na. Di makakapasok yan. Nasa malayo pa naman na at nakaklose ang mga bintana natin. Ay, yan ang ginagamit nilang panlilinlang sa kanilang mga biktima, sir. Kapag malakas ang huni ng ibon, ibig sabihin nasa malayo pa ang mga ito. Kapag mahina, ibig sabihin nasa paligid mo lamang sila. Yan ang ginagamit nila upang makapambiktima at halos ang mga kulang sa kaalaman nito ang laging nabibiktima noon pa. Natakot na ako noon kaya nagtalukbong na ako ng kumot at di na nakatulog ng maayos sa aking narinig. Kinabukasan ay bumili kami ng mga souvenir sa kalapit bayan. Madami din kami nakainan at talagang ang sasarap din ng delicacies ng Siquijor. Naglalakad ako noon habang hawak ang cellphone ko at sa di sinasadya ay nabangga ko ang isang matanda. Dahilan ng pagkabuwal nito at natapon ng ilan sa mga tinda nito. Sorry po. Akmang tutulungan ko sana ngunit tinabig nito ang aking kamay. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo.
Sabi nito at inayos sa mga tinda nito at naglakad palayo. Umuwi na kami noon sa hotel at walking distance lamang ang pupuntahan naming contest na aking i-judge. Nang matapos ang contest ay naglakad na kami uli pabalik ng hotel. Hanggang sa bigla na lang humangin ng malakas at sa di inaasahan ay may nakasalubong kaming malaking puting aso. Galit na galit ang itsura nito at tila handa na itong sumunggab sa amin. Humarap ang kasama namin si Mark at nagsalita ito. Hawak ang isang buntot ng pagi at langis. Napansin kong sige sa pagkulo ang langis na hawak nito. Teka, dayo lang ito. Huwag niyo itong gagalawin, sabi nito sa aso. At pinalo-palo sa lupa ang hawak nitong maliit na buntot ng pagi. Sabay umatras ang aso. Tumakbo itong paatras sa amin at nawala sa kadiliman. Ay, mukhang mainit ka dito, sir ah. Ganyan sila pag may dayo. Kinilabutan ako at tila gusto ko nang bumalik sa Manila ng mga oras na yun. At nagsalita uli si Mark. Pakiramdam ko, yun yung matandang nabangga mo kanina, sir. Wala nang nagsalita sa aming grupo ng mga oras na yon dahil sa aming nasaksihan at sa kilabot na aming nadarama, yung pintig ng pusong dumadagundong na at tila gusto nitong kumawala. Maayos naman kaming nakaalis ng Siquijor na walang ni isang galos. At salamat sa aming mga nakasama na talaga namang may alam sa lugar na ito. Maganda ang Siquijor. Para sa akin ay napakasimple at payak lamang ng pamumuhay dito. At sa aking nasaksihan, naging maayos naman ang pagsasama ng mga aswang at ang mga tao. Maniwala ka man o hindi, tanging ako at kami lamang ng mga kasama ko ang makakapagsabi kung ano nga ba ang naranasan namin dito. Ika nga nila, if you don't believe it, respect it. Malay mo, ikaw din ang makaranas nito. Respetuhin ang bawat isa para makapamuhay tayo ng payapa.